Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Widen King, alas 8:12. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Bay, sino itong dalawang senador na mukhang susunod na rin sa oblo, ha? Pero yung isa po mahabigan safe na. Ayan. Mukhang absuelto na isang senador, ha? Pero ang tanong, ba't puro mga senador? Ba't walang congressman? Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning couldn't guarantee. Would still be here with me. Magandang umaga, Pilipinas. Abay, kumusta po kayo mga kuyang mga ateng? Good morning, Malacanang, Mr. President, magabigat apo. Abay, kumusta iti salunat mo, apo, Presidente? Agdurigor ka pa, Ayan, sabi ni Manang Aimee, pinababayaan daw yung kanyang ading. Alabang nag-aalaga sa kanya sa Malacanang? Bakit iba ba ang pinagkakaabalahan? Ay, nako talaga, oo. Pero grabe po, mga ang daming mga balitang nangyayari, ha? Ayan, may trahedya yata sa dagat ngayon. Yuel, ilang barko na yung lumubog, ha? Ayan, abay, yung latest kaninang madaling araw, yung report ni John D. Makutak, ha? Yung galing Sambuanga patungong Hulo, ayan. Pagkatapos di ba last week meron na nga nangyaring trahedya din sa diyan sa Visayas ba yan? At yung isa pa, ha? Sa Scarborough Shoal, alang hiya naman ha? Abay, pakitawagan nga malo si Commodore Arman Balilo, ayan. Abay, ayan, Basilan pala, ayan, Basilan Island, ayan. Abay, si Governor Mujiba Hataman, subukan na yung tawagan, ha? At ang Chinese Coast Guard. Oy, pasalamatan din natin ang mga Chinese Coast Guard, ha? Abay, sila po mahabigan ay tumulong para mailigtas yung ilang kababayan natin mga tripulante dun sa lubog na barko doon sa Scarborough Shoal. Abay, mainit na issue. Naku, talaga naman, iba na talaga ngayon, ha? What is happening to our country, General Nartate, sir? Alang niya. Sino nga ba yung mayor na yung mayor na inambos? Grabe, ha?
Dati-dati po, mga kaibigan, ang ginagamit sa pananambang, riding in tandem. Pero ngayon, RPG na ang ginagamit, ha? Walang, rocket-propelled grenade. Ayan. Kaya lang, maswerte si Mayor. Ano pangalan ni Mayor, ha? June? Walang, bulletproof yung kanyang sasakyan. Kaya pasalamat siya kay Kuyang Robert Saluta bulletproofing. Abay, talagang matibay din yung kanyang sasakyan, ha? Naka-bulletproof talaga, ha? Abay, nasabugan na ng RPG. Kaya lang buhay, ligtas si Mayor. Talaga naman, ha? Iba talaga ang gawa nitong si Kuya Robert Saluta, ha? Ayan, yung bulletproofing nila, mga kaibigan. Sabi nga, kahit na bombahin ka, buhay ka pa. Ayan. Kaya lang hindi kayong RPG na ginamit din. Ayan si Mayor Akmada Ampatuan. Ayan. Ano ito ng mga ninasaldi Ampatuan itong si Mayor? Diyan sa may Maguindanao del Sur. Ba talaga na mga ayaw pang kunin ni Allah itong si Mayor Akmada Ampatuan. Ang galing din, ha? Aba, hindi kayong RPG na ginamit, General Tate, sir, hindi kaya, made in Danao? Daming bayan. Paltik. Meron mong paltik na RPG ngayon. Ayan. Walang grabe, ha? RPG. Parang ginagamit sa ambus. Walang Ayan. Iba sa Mindanao ngayon, mga kaibigan. Ilawin na rin po na. Hindi po yan, Mr. President. Monday, so good to me. Samantala, ano ba ang... Mr. President, ayan, kumusta economic managers natin? Good morning kay Manong Secretary RC Balisacan ng DepDep. Ayan. Ano ba yung DepDep, Manong RC, ha? Department of Economic Flight. Economic Flight. Money Departure, ano ba yan? Alang mga kababayan natin dahil sa mga impeachment. Naku, talaga naman, ha? Abay, ready ka na ba, Mr. Senate President Vicente Tito Soto III, Tito Sen, na maging presidente? Only in the Philippines, only in the world, mga kaibigan. Mukhang malalagay tayo sa world history. Dahil dito lamang po sa Pilipinas, sabay na ini-impeach ang presidente at saka vice-presidente. Walang hiya, ha? Kawawa naman ng Pilipinas dahil sa politika, ha? Yung po mga negosyante po, mga kaibigan, ayan yung kanilang pera, ha? Pwede bang pigilan ito ng AMLAC, Governor Eli Remolona? Kapag mga mayayaman dito, mga negosyante, yung kanilang pera, dadali na sa Hong Kong, Singapore, ayan, bawal ba yun? Kung sabi investment naman. Alang yan, mukhang economic flight na ang nangyayari, Manong RC Balisacan. Dahil sa mga nangyayaring economic instability, political crisis, dahil nga po sa issue ng grabing corruption. Alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Sa Kamara muna, ha? Oo nga pala, dumating na ba si Secgen Cheloy Garafil? Tapos na bang mamasyal sa Tower 101 sa Taipei, ha? Sa Taiwan? Alamin nga natin kung ano ang mangyayari sa impeachment complaint na ifinile sa Kamara noong Biyernes. Ayan, Biyernes ba o Huwebes yun? Nasa ating linya ang Chairman ng House Infrastructure Committee, Chairperson ng House Committee on Public Accounts, Congressman Terry Redon. Congressman Redon, sir, magandang umaga po sa inyo, Kong. Magandang umaga po. Maraming salamat sa pag-imbita.
Yan, Congressman Ridon. So ano po ang mangyayari ngayon, Congressman, dito sa final na impeachment? Abay, matatalaki pa ba ito dahil hindi po tinanggap ng SecGen noong weekend? Unahin natin Pero yung sa naman presidente. Nakahain na unang impeachment complaint, ano? So ngayong araw din po yung pong second impeachment complaint. Second laban impeachment. kay Pangulong Bongbong Marcos ay I think i-refile po nung pong mga complainants at endorsers kasi hindi ho sila nag-abot ni SecGen Garafil noong nakarang linggo. So hopefully nandito po si SecGen Garafil para ho tanggapin ito pong second impeachment complaint. So antabayanan po ng Kamara kung makakahabol po ngayong araw na ito ang mga magpa-file po ng second impeachment complaint. Pero technically, Congressman Ridon, pwede pa pong tanggapin yan kahit na una na i-file yung first impeachment laban kay Pangulong Marcos. Pwede ho. Ang cut-off po ay yung pong referral po to the House Justice Committee nung pong first impeachment complaint. So, ibig sabihin, kung wala pa hong referral to the House Justice Committee nito pong first impeachment complaint, pwede pa hong makahabol lang kung sino man hong magsasampa ng complaint with an endorsement ng any House member. Yung pong pangatlong impeachment complaint po kasi, parang wala ko tayong nakitang endorser na mga kongresista. Parang mga complainants lang po yung nagpakita po noon. Ano yung pangatlong walang endorsement? Yung kay kina Congressman Mike Defensor? Yun ba yun? Tama po. Puro mga complainants lang po yung nagpakita at wala ho silang bit-bit na endorser po nung pong araw po na yun. So, hopefully, makahabol din po yung third impeachment complaint but with an actual endorsement from a House member. Ayan. So, ano mangyayari dito sa first impeachment complaint laban sa Pangulo, Congressman Ridon, na i-final ni Attorney De Jesus at itong pangalawa? Ayan, ano mangyari dyan? Gagawing joint ba yan o paano? Ano ang proseso, Congressman Ridon? Well, pagka nakahabol po yung lahat ng mga impeachment complaints bago po yung referral to the House Justice Committee, ang gagawin po ng committee po rito ay i-consolidate po malamang ito pong mga complaints po na ito at magkakaroon po ng determination ng una, sufficiency in form at pangalawa, sufficiency in substance. So, ibig sabihin, kung sa form po ay wala na hong boto at makuhang suporta, hindi na ho ito magtutuloy sa sufficiency in substance. Ayan. Okay, next week, February na, Congressman Ridon, matapos na ang one-year bar rule laban dito sa impeachment kay Vice President Sara Duterte Carpio. Pwede pa talagang pagsabayin yan? At paano ang gagawin kung magiging sabay ang impeachment sa Presidente at Vice Presidente? Well, pwede naman ho nga pagsabayin yan. Mandato po ng Kongreso yan. At mandato po ng Senado na magkaroon po ng trial kung sakali pumunta ho sa kanila. So, hahatiin na lang ho talaga natin siguro yung pong mga araw, no? Pwede hong sa umaga, yung pong isang impeachment, tas sa hapon po yung pangalawang impeachment. Pero bago po natin pag-usapan yung second impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte, mahalagang pag-usapan ho na dapat ma-resolve na po ng Korte Suprema before Feb 6 yung pong motion for reconsideration po ng Kamara. Kasi ito po yung magiging gabay ng Kongreso kung papaano ho mag-move forward dito po sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Kasi kung favorable ho sa Kongreso, pwede na ho magtuloy po ang Senate trial doon po sa unang impeachment complaint. At kung hindi favorable sa Kongreso, syempre, we will be forced to implement the new Supreme Court rules on impeachment. Ayan, klaruhin nga natin yung MR sa Supreme Court, Congressman Ridon. Ano nga po ba ang i-final sa Supreme Court? Yung bang legality, constitutionality na impeachment laban kay VP? Well, yan po yung mga pinag-uusapan ngayon. Pero ang ini-MR po natin, yung po bago po rules na gusto hong ilatag. Ibig sabihin, yung usapin po ng mga due process concerns na ang pagtingin po ng Korte Suprema dapat pong ilatag. Doon po sa tinatawag na express route ng impeachment kung saan meron pong one-third support ng mga House members. Ang pagtingin ho natin, hindi po ito kailangan at meron pong primaryang kapangyarihan ang Kongreso sa ilalim po ng Konstitusyon na magkaroon po ng direct transmittal to the Senate for as long as meron po one-third support
of all House members ng isa pong impeachment complaint. Paano po kung hindi aksyonan ng Supreme Court, Congressman Redon? Dahil sabi na ating bubid sa Supreme Court, mukhang hintay na lang yata ang February para maging moot and academic na yung one-year bar rule. Well, titingnan ho natin. No? So, pagka pumatak ho yung Feb 6, pwede naman ho talaga mag-file na kung sino mang tao ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So, as soon as we reach that point, saka ho magdidesisyon ang Kongreso nung kanila pong magiging aksyon, no? Dito po sa mga bagong rules, kung tataliman na ho ba kami sa bagong Supreme Court rules o we will insist on our old rules. No? So, ano yan, time-bound yung pong pagdidesisyon po sa bagay po na yan. Congressman Redon, ano po ang masabi bilang member po ng Kamara de Representantes na sobrang politika na po tayo, ayan, nasisira na ang ating ekonomiya. Ano po ang reaksyon bilang member ng House, Congressman Redon? Well, hindi rin naman ho totoo yung sobrang politika kasi ang totoo naman ho, bahagi po talaga ng trabaho ng Kongreso yung pagpapanagot po, no, ng matataas po ng mga opisyal. So, halimbawa, yung usapin po ng confidential funds, kung talagang kailangan ng panagutin si Vice President Sara Duterte dito, dapat ho siya panagutin. Sa kabilang banda, kung ang pagtingin ng mga tao, dapat hindi ginagawa yung pong unprogrammed appropriations, dapat ho panagutin si Pangulong Bongbong Marcos dito. So tingin ko, wag ho nating pagbanggain yung usapin ng politika, sobrang politika, at yung usapin po ng pagpapanagot dahil sa dulot-dulo naman ho, Kongreso at Senado po yung magpapasya kung talaga ho bang may pananagutan, ito po mga impeachable officers po natin. Hindi ba pwede paubayan na naman sa ombudsman yan? May sarili hong poder, no? Yung ombudsman. Kaya nga ho may mga nag-file po ng mga kaso, halimbawa kay Vice President Sara Duterte for plunder and for other criminal offenses. Pero papabayaan ho natin na gumulong yung bagay po na yan sa ombudsman. Pero sa bahagi po ng Kongreso, kung ano man ho yung may file ng mga kaso laban sa mga impeachable officers katulad ng Pangulo at Pangalawang Pangulo, aksyonan po ng Kongreso po ito. Congressman Redon, sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Maraming salamat. Magandang umaga. Mga kaibigan, Congressman Terry Redon, ang chairman ng House Infrastructure Committee at chairperson ng House Committee on Public Accounts. Daming bayan. Tuloy ang impeachment laban sa presidente at vice-presidente, mga kaibigan. Pero dahil po dyan ang Malacanang, may panawagan po ang Malacanang pagkakaisa, sarap na usapin sa impeachment. Oo nga naman ha? Abay, di na tayo nakausad po, mahabigan, puro impeachment na lang. Sa bagay kasi, yung mga opisyal din ng gobyerno natin, dapat naman kasi ingat-ingat din. Huwag madadawit sa mga anomalya, kontrobersya, ayan, corruption. Babalikan natin ang report mula sa Malacanang. Standby, let Narciso. Standby, Raymond at Paas. Ano ang mangyari naman sa impeachment court sa Senado kaya, ha? Standby, manang Milkirigunan mula sa Kamara de Representantes. Daming bayan. At mamaya po, update mahabigan doon sa mga lumubog na barko, ha? Diyan sa Scarborough Shoal at doon sa Mindanao. Babalikan natin ang mga isyong yan. Oras, Chief Justice Alex Jasmundo. Ay, Chief, kumusta po kayo, ha? At FCJ, Justice Rodil Salameda, magandang umaga po, ha? Good morning sa mga gods of Padre Faura. Oras, Colonel Mista Alex Zambrano, alas 8:31. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Bayan. Oras, Sister L. It's 8:42. Good morning, Lakay. Good morning, Lady in Pink, Fuchsia. Sobrang feng ka pa today, no, Lakay. Tapos yung Faded, bulaklak, faded nalalaglag na. pink. Wala kasing sasabitan kaya nalalaglag. Lakay, bakit natutuyo? Palay kulang sa dilig yan. Happy Monday! Nako, ang bati ko Lakay ay masaya lang kasi ang daming nangyari over the weekend. Ay, talaga, oo. Medyo nakaka-stress po kaya sana ay maganda pa rin ang morning natin. Diyos maray na aga sa Indugabos po. Ayan, ano man ang mangyari, sabi nga obladi oblada, life goes on.
Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Oy, good morning nga pala sa mga taga Department of Public Works and Highways. Na ang tagal ng parang Semana Santa. Ayan, parang Holy Week ang DPWH ngayon. Sila po ay parang nagluluksa. Ayan. Dahil una, ayan, ang daming nakakasuhan. Pagkatapos ayan, meron pang yumao si DPWH Yusek Maria Catalina Cabral. At yung iba ay nasa oblo na. Ayan, Sister L, ha? Yes, may mga ano na. May mga nasampulan na. Nasampulan na. Ayan, good morning po Secretary Manny Bunuan. Kaya lang may mga nagrereklamo na may mga nadamay daw, Sister L. Oh? Ayan, may mga nadamay daw mga... Of course, kung isama si Bryce Hernandez at si JP Mendoza. Yung talaga lang ay dapat lang kasama. Si Alcantara dapat ang makalaboso ang mga yan. Ang tindi ng kinita ng mga yan. Pero may mga maliliit daw na taga DPW. Sino maliliit? Mga official din. Kaya lang mukhang nadamay. Ayan, collateral damage. Collateral damage nga. Dahil sa issue ng maling coordinates. Ayan. Yun nga lang kayong issue, yung mali-maling coordinates at hindi pa rin daw dyan na lusot ang dating kalihim ng DPWH. At siguro ayan, may apila sila kay Ombudsman Boying Remulla. Ayan, kay Secretary Vince Dizon at maging kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping. Ayan, sana ay ma-review at maistigan pang mabuti at wag namang idamay yung mga walang kasalanan. Kung walang kasalanan, dapat lang Bakit talaga. idadamay? Yung mga malalaking isda ang habulin natin dyan. Ayan. Kaya lang hiniwala yata sila ng selda kay Senator Bong Revilla. Hindi talaga sila pwede yata magsama-sama dun lakay. Dahil baka magbugbugan sila dun. Baka magsapak. Ayan, so hintayin natin yan. Sabi nga natin, makulong man o hindi, makasal man o hindi. Sabi nga, may kasabihan dyan na Sister L, ayan, na tayo naniniwala dyan, the truth will set you free. Daming bayan. Pero ano ang truth sa Malacanang? Alamin natin, lakay. Pinababayaan nga ba ang presidential ading? Ayan, Nako. presidential ading tuloy. Ang Pangulong Bonget, ha? At sabi ni Manang Aimee, kaya na nagkakasakit ang presidente. Kahit na hindi yata, unang-una Manang Aimee, may edad na rin ang presidente. Oo Ayan. nga, medyo... 68 na pala, magiging magsi-60 rin na pala Ano siya. na siya lakay? Dual seat. Sexy 8 na siya, sexy 8 na. Hindi 68, hindi 88 ha. Ayan. Oo nga, may check ko lakay. 68 ba? 68 na siya pala ngayon. Ayan, oo. Akala ko Pagkatapos, lakay 69 kasi. Ganun ba? Baka ngayong 2020 sa 60 September. Sa September, 69 na siya. Aba, So ayan. ngayon ay sexy 8 siya. Sexy 8 siya ngayon. Una-una, hindi kasi athletic din ang presidente. Ayan, hindi katulad ng Apo Perde noon nagba-bodybuilding pa siya. Okay. Talaga lakay. Ganda kayang katawan ng mama anong kalakasan ng Apo Akala ko Perde. swimmer. Ayan, swimmer. At saka yung nag-ano dun sa parang water skiing dun sa sa Paway Lake. Ano Yung lakay? hinihila na speedboat. Yan, parang sa Bicol, sa Karamuan. Anong nga tawag doon? Skateboarding, parang skateboarding Di ba siya yan? skateboarding Pero lakay. Surfing. Parang what? Water skiing. Ayan. Hindi ko maalala. Basta yun basta, lakay. Basta hinihila na speedboat. Yes. Para siyang surfing pero hinihila lakay.
Yan ang mga sports ni Apo Perdi nung araw na hindi nakahiligan ni Presidente Bonget, ha? Ayan, Siya yata ay golfer ano? pa. Ayan, Ang PBBM kaya ang kanyang ginagawa lakay. Iba ang ano niya, Alamin ang natin kay sports niya. Ay, di ba siya? Shooting, target shooting. Baril Tsaka naman. mahilig siya manood ng mga car racing. Sa concert. Ayan, yung mga hilig niya. Mukhang yun. Mga kalmadong lang. activities lang lakay. Pero sa kahit na siguro wala kang sakit, Sister Ella. Magkakasakit ka. Pagka ganitong kakarapin mong problema, ayan, corruption, impeachment, Diyos ko, ha? Abay, di ka makapagkakatulog dito, ha? Oo, sabi nga lakay, kapag ka mahina-hina ang ano mo dito, Dibdib mo, mo dito, ay Ayan. talagang bibigay ka lakay. Kaya mga nagbabalak gusto maging presidente, ha? Pagka kayo sa 2028, naku, lahat ng mga problema ito ay talagang Magiging kayo, mamanahin ninyo. tagapagmana kayo, the air. Papasanin nyo rin yan. Oo. Kaya akala yun, dali na maging presidente, Hindi ha? madali Ayan, ang magserbisyo sa publiko Ay, lakay. sinabi mo, barangay chairman nga na, sumasakit na ulo, eh. Kasi kapag ka may hindi ka natulungan na isa dyan, sirang-sira ka na. At saka problema dyan, lalo sa probinsya, ha? Ayan, pag may problema sa barangay, kahit na madaling araw, tulog ka, gigisingin ka. Oo. Daming bayan. Yan naman ang tawag na tawag ng paglilingkod sa bayan. Yes, oo. Pero ang Malacanang nanawagan ng pagkakaisasarap na usapin sa impeachment. O nga naman, sabi nga natin only in the world. Ayan. VP tsaka presidente Oo. sabay ipinapanawagan ng impeachment. Ano ba yan? Kaya humanda ka na, Senator Tito Sen. Baka wala kang kamalay-malay, maitbulaga ka presidente na ka pala. Presidente ka na pala. Ayan. Aris number 14, ano ang latest sa Malacanang, Miss Let? Kumusta ang presidente? Agurigor pa lang. Ayan. Ano nga yung agorigor? Agurigor. May sakit pa, may Ay, trangkaso pa. Ayan. Aris 14, Let Narciso, good morning. Good morning, Lakay, Sister L. Batid ng Palasyo ang negatibong epekto ng mga issue laban sa dalawang pinakamataas na pinuno ng bansa. Kaya naman nanawagan ng Malacanang ng pagkakaisa para patatagin ang bayan. Muli namang iginiit ni Palace Press Officer Claire Castro na handang harapin ng Pangulo ang impeachment complaint laban sa kanya dahil tiwala itong wala siyang ginawang impeachable offense. Umaasa ang palasyo na sa paninindigan ito ng presidente ay manatili ang kumpiyansa ng investors at ng taong bayan. Ginawa ng Malacanang ang pahayag kasunod ng naihaing reklamong impeachment laban kay Pangulong Marcos sa Kamara at sa mga kasong naisampa naman sa Ombudsman laban kay Vice President Sara Duterte. Lakay? Kumusta ang presidente? Anong schedule na ngayon, Miss Let? Malakas na ba? Ayan. Uminom na. Dahil... Okay naman si Presidente Lakay dahil mayroon siyang meeting sa Economy and Development Council sa Palasyo ngayong umaga. Ay, oo. Dahil ang report ngayon, Miss Let, ha? Abay, yung mga mayayamang pamilya, mga negosyante, yung kanilang PIRA, ha? Investment. Abay, inilalabas na sa Pilipinas. Dinadala na sa Hong Kong, sa Singapore. Ang bihira, ha? Hindi ba pwedeng yan? Pigilan ng AMLAC yan? Decision yung Lakay nila. Kaya nakakalungkot kung totoo yung ganyan, syempre. Kailangan kasi natin mapalakas yung ating ekonomiya para yung epekto niyan ay maramdaman. Hindi na kailangan i-memorize yan, Miss Let. Kitang-kita naman, ha? Yung mga malalaking businessmen lang natin, ayan, napunta na ng Vietnam. Meron pa nga napunta ng Kazakhstan. Sino nga yung nagtayo na Lakay? Si Mr. Oishi. Ayan, pabrika doon. Kung dito sana may dagdag employment sana. Ayan, sa ating ekonomiya. Kaya kailangan talaga natin. Kaya siguro Mr. President, sabi mo economic managers, anong ginagawa ninyo? Ayan, bakit nag-aalisan na? Ayan, bigyan natin sila ng tax holiday. Ayan, incentive. Malaking bagay yun Lakay. Katulad dun sa incentive sa Kazakhstan. Incentives Lakay ayan. Mga existing incentives na, di ba? Mga batas pa nga yun Kaya nga, so yan ang baka naman nahabay ni Secretary RC Loverboy Balisacan, ha?
Baka masyadong naging busy sa iba, ha? Ayan. Chiching mo, sir. Ayan. Nag-chismois. Ano lang yan, mga Ayan ka na chika-chika naman lang lakay. yan. Alam mo naman kita mo naman ang karisma ng RC Balisakan, ha? Ayan. At saka manhong Manny Bunoan, mga Ilocano lover boys. O tika, sana tayo napunta. Ayoko na nga Tinanahimik na ako rito. Mga spice of spice of life, Sister L. Ayan. So, ma-economic managers ang kakausapin ng presidente ngayon, Miss Let. Alakay, Economy and Development Council. Ayan, sabi nga na Bill Clinton, it's the economy stupid. Ayan. Ay, nakamasyatang politika, nahabayaan ng mga kongresista rin naman natin. Ayun na lakay ang lakay niya lakay sa atin, di ba? Makaramdaman natin yan sa presyo ng bilihin, sa mahal ng mga serbisyo. Pero sabi nung ilang joker natin kakilalang congressman okay lang. Sige lang, impeachment lang, the more the better. Ilang Amerikana ang susuot. Kung makapagsusuot naman kayo ng Amerikana. Ay, naku talaga. Kasi nandiyan na yung focus lakay kasi. Ayan nga, ayan. So anyway, so hindi lalabas ng presidente dyan muna sa Malacanang. So far, yun talaga yung schedule niya para ngayong araw lakay. Oo nga naman kasi lately din sumobra yata ang sipag ng presidente saka gusto niyang maging hindi lame duck president. Ayan, nararamdaman pa rin. Abay, Secretary Dave Gomez, ilang beses nag-out of town ang presidente sa isang linggo? 3, 4 na beses yata. Ayan, isang araw, 1, 2, 3. Oo, dati regular na once a week. Kaso nung mga nakaraan ay medyo nadagdagan minsan mga twice a week. Ayan, okay. Sige, at unsolicited advice natin kay Presidente. Ayan, Apo Bunget, ayan, huwag kang mag-alala, ha. Nag-usap na kami ni Dr. Gary C. Ayan, padadala ka namin ng N+ gold. Ayan, para mas lakas ang resistance mo para hindi ka nagkakaroon ng diverticulitis. Ayan. Diverticulitis pala, hindi kulitis. Ay, naka talaga. Sa dami ng problema natin, Sister Elmis Lete, kailangan sabi nga ni Freddy Aguilera, tawanan mo yung problema. Yes, ayan. Kundi sabay-sabay tayong mahagard neto. Pero kapag nasa gobyerno kalakay at nanunungkulan ka, hindi pwedeng tatawanan mo lang. Solusyonan mo. Ay, tama ka. Trabaho. At saka, huwag kasing tutulog-tulog sa pansitan, ha? At huwag makikisaw-saw sa mga sa mga ambon-ambon dyan, Huwag daw school bukol. Ayan, trabaho. Ayan, ipakita niyong competent kayo. Ayan. Yes. Kaya pakita niyong deserve ninyo yung posisyon na pinagkatiwala sa pala inyo. yung mga kaibigan kong mga Bicolano, ayan, pasalamat sila kay Secretary Vince, sa wakas, sa dinami-dami ng mga nagdaang presidente, may tumutok na rin sa Maharlika Highway. Secretary ng DPWH. Vince Dizon. Ayan, sinimula mo yan, Secretary Vince Dizon, tapusin mo yan. Sabi ko nga lakay, si Secretary Vince pala yung hinihintay noong kalsada. Malaki mo. Dumaan kay, ayan, sabihin na natin, after Marcos, Cory Aquino. Ayan, sino nga sumunod? Fidel Ramos. Ayan, Sinunod sa kanya? Ay, Fidel B. Ramos. Si Era Estrada. Ayan. Tapos next Noynoy na Aquino. Pinoy. Ayan. Ayan. Next Marta, na si Makapagal-alo. Glory. GMA. Tapos Pagkatapos ngayon. PRRD. Oo, diba? Ang daming presidente pinagdaanan niyan. Ngayon lang matututukan ang Maharlika Highway. In fairness lakay, pag nagawa yan, matutuwan ako umuwi sa amin by land. Hindi na mapapagastos. Magagamit mo ng kotse mo pauwi ng Bicol. Pero nakadaan na yun dun lakay. Pero feeling ko kakalas gulong. Akala pagbalik mo rito kailangan magpalit ng spark plug, ng suspension. Oo, sira pala. Okay nga, Rod Miss Len, maraming salamat. Good morning. So, Good morning.
Wala bang check-up ang presidente ngayon? Ayan. Follow-up check-up. Pink health ba ang tawag doon? Kahit kasi diba, sabi niya last week ay okay naman na siya. So, Okay na siya. Kailangan lang magpahinga. So nag-weekend na, baka naman na mas okay na yung presidente. Ayan, ikaw naman Manang Aimee, huwag ka masyadong mangangantsaw. Ayan, Manang Aimee, kung pinababayaan ang ading mo sa Malacanang na mga nakapaligid sa kanya, ayan, na iba ang inaatupag, magpadala kay Manang Biday, kay Manang Shirley Torrio ng isang kuribot ng saluyot. Ayan, yan ang gamot ng diverticulitis. Ayan. Colitis kasi. Eh, Diverticulitis. pasensya ka na, Ilocano ako, mga Ilocano, yung mga Parang kasi lang kayo pag kulitis ka kayo. parang kuliti. O sige na, diverticulitis. Yeah, Ayan. diverticulitis. Get well soon, Mr. President. Pagaling ka. Ayan. Okay nga, Miss Let. Maraming salamat. Good morning, dali sa inyo lakay at Sister El. Maraming salamat, Let Narcisong mula sa Malacanang. Daming bayan. Aba, sandali lang mga Mislet at dumating na itong ninong ng bayan na nanggaling pa ng Davos. Ayan. Saan siya galing, Lakay? Davos, Switzerland. Ayan. Seryoso? Nag-Switzerland siya? Galing sa World Economic Forum yan. O, yung mga good morning nga para sa mga taga-kababayan natin na nasa Canada, ha? Ayan. Proud na sila. Believe na sila dun sa kanilang Prime Minister, ha? Na si Mark Carney. Ayan. Abay, maganda rin yung talk of the world ngayon, ang talk of the economic leaders ngayon, Sister L, ha? Ang naging speech ni Prime Minister Mark Carney ng Canada, ha? Doon sa World Economic Forum dahil sabi niya, ayan, tinalo si the boy next door, ha? Si Justin Trudeau. Ayan. Si anong pangalan niya? Trudeau. Justin. Trudeau. Yeah, Justin Trudeau. Justin Trudeau. Ayan. Maganda yung panawagan kasi ng Prime Minister ng Canada. Ayan, dahil panay ang pambubuli ng mga superpowers ngayon, lalo na si Trump. Ayan. Abay, pagka sinabi ni Trump na angal-angal kayo, ha? O sige, tatasaan naman ang tarif ng mga produkto ninyo. Ganon siya, no? Lakas mambuli. Ganun bang haras? Bully talaga. Kaya sabi ni panawagan ni Prime Minister Carney ng Canada, abay, tayo mga malilit na bansa, mag-unite, ayan, magkaisa, ayan, kailangan na magkaroon ng middle forces, ayan, para labanan ang mga panggigipit pang-api ng mga superpowers. Ayan. Matapang siya, Lakay, no? Parang gusto niya sabihin, di mo ako mabubuli, Trump. Ayan. Kaya sabi nito, kaya naman sa Canada, kung wala kami, wala kayo. Daming Ay, Diyos ko, Lord. Ito na ang nino ng bayan. Ano Eto ba ang na, word of the day, Lakay. Ang Sister ating L? word of the day muna ay, sa mga nanonood, nakikinig dyan, hypocrite. In Tagalog, ipokrita o mapagkunwari. Ipokrita, ipokrito, ganyan. Marami tayong kilalang hypocrite. Yung mga nakaupo. Mapagkunwari. Mga mapagkunwari. Akala mo talaga walang alam. In Ilocano, ano ba ang hypocrite sa Ilocano? Pagkunwari, ano bang tamang term dyan sa Ilocano? Hypocrite. Ayan. Habang iniisip mo lang kayang term sa Bicolana naman, Ano? Bicol, ano yan, kasagin, ayan. Kasagin? Oo, kasagin. Parang pag isa sentence lang kaya, halimbawa, pag may pinag-uusapan, sasabi niya, ano yan, malang sagin-sagin sa nataw. Ganon. Anong sa nataw? Natao, parang mapagkunwaring tao. Masagin. Ganon. Masaginon nga ya, ganon. Masaginon nga ni. Sabi naman daw ng mga Batanggenyo, ayan. Ay, ano ga? Sabi ni Kuyang Sek Kong Dong Mendoza, abay sa Ilocano, ala eh! Ala eh! Ano ga iyan?
Eto na ang Nino ng Bayan. Ang ninong ng bayan lakay na nandyan sa may barangay Santo Niño, Galas sa Quezon City. Ninong Sherwin ang nagbabalik all the way from Switzerland. Switzerland ba talaga lakay? Davos sa Switzerland. Malakash po. World Economic Forum para hindi maubusan ng pondo. Ayan. Ang Nino ng Bayan. Kaya pala nagpunta siya doon para sa ating Malakash promo. Para lalo pang paunlarin, ayan, palakasin, palawakin ang natutulungan pamimigay. na ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Yes, at kasama natin dyan ang Pride Detergent. Ninong Sherwin. Ninong! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakash promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Lakay, wait lang, may nag-comment dito. Ang Ilocano daw ng hypocrite ay agin kukunana. Agin ako na mapagkunwari, ayan na agin kukuna. Tama, ayan na. Pero para may term pa mas maganda diyan. Mas accurate. May akma diyan. May akmang term. Pero eto, sabi ko sa dami nakinig sa atin, kita mo may nag-react agad from Canada, ha? Talaga? Ayan, Sino yan? Si Obel Negrillo Adalin. Ayan. Parang familiar ang nakikinig sila apelyido. sa Calgary, Alberta, Canada. Ayan. Bilido sila sa kanilang Prime Minister ngayon na si Carney. Ayan. Carney. At pakibati ako ng happy birthday. Si Segway pala ng happy birthday Ay, Obel Negrillo Adalin. Ayan na, happy birthday. Ayan, abay, binabati ka ni Manang teacher Bing Adalin. Ha? Nainip na ba si sabi ko sa'yo, nandyan na. Kahapon pa naka-standby ito eh. Ang daming admit kasi. Nakikita ko siya sa Zoom eh. Asan? Oo. Parang nananadya sila. Sige na dyan na ba? Ayun Di ko nakikita kasi. Dilaw, sa parang screen kulay natin, ibon ng ninong Ayan, natin yan. Gulay dilaw. Hayaan mo para mainitan muna galing sa malayog sa Davos, Switzerland ito eh, ha? Vitamin D muna siya. Ayan, Ito na. Ang ninong ng bayan, ninong Sherwin, ninong. Sister El, sunog na nga ako. Tignan mo naman yung mukhang to. Ayan. At galing ako Aklan nung Aklan. weekend lakay. At Akala ko galing ka sa Akala abroad. namin abroad ka. si Aklan lang tayo lakay. Yung budget natin hindi naman naabot ng Switzerland. Ang bira. Akala ko Lakay, umattend ka i-report ng ko rin World sa'yo, Economic Forum. Lakay kasi dumaan ako doon sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo Highway. Yun yung highway na nagko-connecta mula sa norte hanggang sa katimugan sa Iloilo. Marami ring lakay na lubak-lubak, parang yung dapat bisitahin din ni Secretary Vince Dizon. At nakita ko rin may ilang mga flood control project na putol-putol din lakay, kaya na magandang bisitahin din ni Secretary Vince Dizon yung isla ng Panay para ma-inspeksyon. Ayan, dapat lang at idagdag ko na rin, ha? Ayan, nawagan ang mga taga-Batanes, ayan, Senator Ping, ayan, ICI, Justice Reyes, ayan, Andres Reyes. habang hindi pa binubuwag ang ICI, baka pwede rin papasyalan po ang Batanes, ayan, bilyones din po ang mukhang nawaldas dyan, ayan. Ayan, oo, para makita at ma-realize si Secretary Dizon kung ano yung hirap ng pagbabiyahe sa kalsada ng napakarami nating kababayan na dumadaan sa mga lansangan na lubak-lubak gaya dyan sa Quezon. Pero ito talaga ang hindi lulubakin dahil tignan mo naman, nagpahulay pa ng Aba naman. Grabe yung... Ganda naman ng buhok ni ate. I like that hair. Good morning po ate. Anong pangalan po ninyo? Ako po si Aling Perla. Aling Perla. Aling Perla. Ayan. Opo. Aling, Perla. kayo ba si Aling Perla Super Wheel E-Pride? Ayan. Mendes po, Mendes. Perla Mendez. Si Nanay Perla Mendez. Akala ko Perla Mendez Breeze Pride. Ayan. Ay, Breeze. Pinaghalo-halo na. Bakit mo pinagsama-sama? Pride lang lakay, tignan mo Perla, pride yan. lang. Pride. Yan kasi Maganda mga- sa damit. Ayan. Yes.
ayan. At saka nakapink ng buhok, ano ate? Nakapit. Bakit naman? Totally siya. Kaya nakitignan mo dahil yung kanyang radyo, masugid na nakikinig yan tuwing umaga. Bitbit niya yung kanyang radyo habang Ganda sa ng kanyang mini nasa trabaho. component niya. Maglabada, kasama yung radyo. Aba. Ayan ang libangan. Ikaw ba ate, pagka naglalaba, pagka may iyakan sa drama sa DCRH, Umiiyak ka rin ba? Naiiyak ka rin ba? Ay, siyempre, lalo Oo. na yung pinakikinggan kong dramang sinusubaybayan ko. Ano yan? Minsan naiinis ako eh. Bakit? Oo, kasi minsan yung kontrabida, bakit? makakainis. Ganun ba? Kaya lang mamaya, maiiyak naman ako. Kaya sabi ng anak ko, luka-luka ka na, ma. Ayan ang Wala nadadala. yan ang libangan talaga habang naglalaba. Yes, Drama ng Siyempre. DCRH. Ayan. At dahil baka libre ka ate ha, dahil marunong ka pala umiyak. Minsan imbitang kami sa Mag-audition DCRH ka. drama. Ayan. Lalo na iba't ako. Oo, lalo ngayon medyo kulang kami ng talent. Ayan. Ayan, bigyan mo ng calling card, Sherwin, ha? Calling. Para si Ate Isasama ko Perla. sa 1,000 lakay. Isama natin sa drama itong si Ate Perla. Ayan, Perla Mendez. At dahil dyan, bigyan mo na 1,000 si Ate Perla, At Sherwin. dahil ating Perla, ikaw ay nakatutok palagi sa DCRH, eto meron kang 1,000 pesos. Salamat. Deo, salamat. Wala pong anuman natin. Mayor ka pala eh. At pag nakuha mo pa yung ating word of the day, talaga namang swerteng-swerte dahil nasa iyo na ang lahat ng regalo ngayong umaga. Word of the day, ipokrita, tsaka ipokrito. Dalawa sila. Ayan. Nilahat na eh, no? Saka panlalaki. Ipokrito at ipokrita. Yan, oo. Dahil dyan, Ipokrita ang ating word of the day. Ipokrita. dahil dyan, Meron kang dahil dyan ate, bibigyan ka namin ng mini component. Mini component, Ayan, Nino. Ay, para sa DCRH mini component, meron ka ng isa pang bagong mini component at syempre, meron ka pang pinakamalaki at syempre punong-puno siksik-liglig umaapaw na Medianoche basket para sa Chinese New Year. At hindi lang yan, meron ka rin pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo. Kaya gaano karami ang labahan mo, ubos yan. kayang laban. Yes. Ba? Ay, salamat po. Salamat. Naku, Lakay, dahil bigyan mapapagod ko. si Ate Perla Oo. sa paglalaba ngayon. Merienda. Eto, meron kang Boy Chichirya, Sugba. ayan. Ayan, para malibang at makakain ka. Yan ha, Boy Sugba mula yun sa Regal International Foods Incorporated. Matutuwa yung mga apo ko. May chichirya sila. Ayan. Marami pa akong apo. Ganun ba ate? Ayan. Opo. Paano rin yan ate habang naglalaba ka, pagka medyo Chicha. napagod pagka, Oo. ayan. Bago minom ng tubig. Ayan, ano mo, chichirya muna. Ayan. Pwede mo Chichirya. Sarap ulam sa kanin. Ayan. Oh, pwede yan. Oh, Pwede- pwede sa kanin yan. Pwede mo yung isaw-saw sa bulan ng Pride. Suka. Ayan. Hindi na last. Ayan, Ate Perla, Ate Perla, ano ang beauty secret mo? Oo Dahil nga. parang Blooming. Yung beauty. beauty secret mo. Ayan, parang kang walang Secret. Oo, Yung parang ano lang. Ano yung lang? perlang sabon. Yun, pasabog ko sa mukha. Para sa mukha din. Totoo ba yun? Oo. Mga anak ko, perla din. Makita yung mga anak ko. ganun mapuputi, ba? walang pagyawa. Kala ko naman magpalagay lang ng mertiolate sa buhok. Ang galing na yun. naman. Yung dalaga. kung Pinaglaruan nga ako. kung Pride yan, Kaya tinulay. pinaglaruan ba yung Pinaglaruan ako nung dalaga ko. ganun ba? Pero bagay ate, bumata ka, ha? Ayan. Ay, thank you po. Maraming salamat, Ate Perla. Thank you. Opo, Good morning. Thank you po. Thank you po sa interview. Ayan. Naku, maraming salamat sa Ate Perla. At syempre maraming salamat din sa lahat ng mga nais manalo ng 1,000 pesos. Lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin. Ayan, at Ate Perla Mendez na pink ang buhok. Ayan. Abay, ganyan talaga. Kailangan masayahin para hindi nagmumukhang damatan. Ayan. Oy, batiin din natin Sister L, ha?
Abay, may nahinig sa atin. Imported. Ayan. Sino yan? Saan? From United Kingdom. Ayan. Abay, batiin natin sina Manong Chris and Manang Lani. Ayan. From the home of the Royal Navy, Portsmouth, United Kingdom. Abay, US Navy ng Britain. Britannia. Ayan, Briton. Ayan, kumusta si Prince Harry? Ayan, Prince Harry ba? Tama. Si Prince Harry. Ay, Harry o William? Ay, Harry and William. Ayan. Binabati ni Kuyang Alex Estrada. Samantala, ready na ba si Raymond? Ayan, okay na si puntahan Raymond? natin lakay ang Sige. latest sa Senado dahil investigasyon kay dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control project. Kailangan pang ipursigi daw. Sino nagsabi Aba, niyan? talagang tututuhanin si former Speaker Martin? Mukha lang kailangan daw talaga. ipursigi. Oy. Pero sino nagsabi? RH28 Raymond Adpaas. Lakay Raymond. Elaine at Mayor, mahalagang iporsigi ang lumabas na impormasyon na nagtuturo kay dating House Speaker Martin Romualdez na siyang nakabili sa isang bahay sa South Forks, Makati City ang naging kontraktor ay si Curly Vizcaya. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian ng Senate Committee on Finance, kailangan pa ng karagdagang ebidensya upang masabi ng pinambili ng bahay ay galing sa flood control. Ang mahalaga para madiin ang sino mang pinaghinalaan sa flood control anomaly ay ebidensya. Ito ay sa kabila ng pagharap ng dalawang testigo sa Senate Blue Ribbon Committee at itinuro si Romualdez na siyang nakabili ng bahay batay umano sa pahayag ni Vizcaya. Sabi ni Gatchalian, kailangan ng dokumento na magpapatunay sa mga akusasyon laban kay Romualdez. Sa ngayon, ayon sa Senador, ang malinaw na may direktang pagkakasangkot sa anomalya sa flood control ay ang nagtatagong si dating ako Bicol Party List Representative Saldico simula sa paglilipat ng unprogrammed funds hanggang sa awarding ng mga kontrata. Dahil sa record ng DPWH ay napatunayan na bilyones na proyekto ang nakuha ng mga kumpanya nito na SunWest Corporation at High Tone Construction Corporation. Ilan sa kanilang mga proyekto ay substandard o kaya ay ghost project. Nanawagan si Gatchalian sa mga kasamaang senador na kung may hawak silang ebidensya laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control, ay sila mismo ang dapat magdala at ipresenta ito sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Si dating House Speaker Martin Romualdez ay padadalhan ng subpina para sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan ang kapanapanabik, Raymond, ha? Kung haharap ang dating Speaker Martin Romualdez sa Blue Ribbon Committee hearing. Mabigat yan. Oo, Mayor, ang pagkakabanggit nga ni Senator Ping Lacson na siya chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay dahil nga hindi nila mapuwersa na pumunta pero padadalhan ng imbitasyon, padadaanin ngayon ay Speaker Boji D dahil nga doon sa umiiral na interparliamentary courtesy. Payag naman yata si Speaker. Tsaka kung papayag siya, dapat huwag executive session. Dapat live. Ayan, para mapahinggan ng bayan ang kanyang paliwanag. Ayun na nga ang pinakahihintay, Mayor, kung tutugon siya doon sa imbitasyon at ng Blue Ribbon Committee. Ngunit hanggang ngayon, hinintay pa namin yung schedule kung kailan muli magkakaroon ng pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee dahil ang pagkakabanggit ni Senate President Tito Soto nitong nakalipas na mga araw ay siguro mga 2 hearing pa. Ang Blue Ribbon ay maaari ng isara ang issue tungkol sa anomalya sa flood control. At saka ang dami-daming binanggit ni Mr. Curly Vizcaya ng mga congressmen. Ba't hindi patawag yung iba? Hindi, padala na ng subpina kung ayaw nila dahil sa interparliamentary courtesy. Ayan. Basta padala ng subpina, malay natin, gusto nila magpaliwanag, bawa sabihin nila, hindi totoo yan. Di at least marinig natin sila. Para ipaliwanag din ng iba dyan. Ayan, paano ka nagpagawa ng U-turn slot sa gitna ng dagat? Tipong... Anong meron? Ayan, Bakit may U-turn slot doon? Lalong hindi pupunta yun, Mayor.
Sino ba kasi yon? Kakaiba. Doon pa man, Mayor, in fairness sa committee, noon pa man nung nagpangalan si Curly Vizcaya ng napakaraming mga pangalan, inopen yung invitation pero wala walang nagpunta dahil merong yung tawag ng mga abogado na general denial, basta wala kaming alam dyan. Yun lang, Mayor, ang ating narinig sa kanila. Pero baka pwedeng subukan lang ni Senator Ping na padala na subpina. Mali mo, baka may malakas ang loob dyan na ha? Hindi totoo yung aligasyon ni Vizcaya. Ayan, pasisinungalingan ko yan. Ganun Kasi ba? di ba yung iba, pagka hindi nila guilty, talagang eager sila. Hindi, harap ako kasi hindi naman totoo yan. Kayong iba dyan, nagbo-volunteer pa nga para linisin ko yung aking sarili. pangalan. Oo, yung pangalan. Ganun ba? Ayun na nga, pero... Wala yatang ganyan. Hindi uso. Kasi daw lakay, baka lalong madiin. Ano ba? Baka nga matanong kaya di mabuti na lang tumahimik na lang. Ganon. Sabi ni Attorney Cornelio Samaniego Vizcaya III, ayan, willing daw siyang magbigyan na pro bono. Ayan. Pro bono. Hindi pa ba siya na-stress lakay? Medyo nakarelax na yata ngayon kasi naghihintay pa yata ng resulta dun sa O nga pala, ano ba yung certiorari ba final niya dun sa yung kay Curly? kay Curly Vizcaya. Ayan. So pa-chill-chill na lang ang Attorney Samaniego ngayon. Ayan. Okay nga Rod. So teka muna, Raymond. Si Senator Tito Sen, ayan, ready na ba maging presidente? Iniimbis ang presidente, sabi siya siya ang number 3 sa succession. Ayan, number 2 pala. Ayan. Ready na ba siya ma-stress? Ayan. Baka mabulaga siya, presidente na bigla. Basta ang sabi niya, Mayor, kayang-kaya daw na pagsabayin ng Senado ang impeachment kung talagang aabot sa kanila fourth week. Fourth week. Ayan na naman tayo sa fourth week na yan Hindi na daw dapat pagdalunan yung fourth week. Basta kung halimbawa ang lumusot sa Kamara, wala silang magagawa sa Senado kundi talagang ura-urada ang isasalang sa pagdidig. Ayun. Ito impeachment, Raymond, ang pinakamahal na entertainment. Ayun lang. Pero, epekto sa economy, ayan yung gastos pa sa hearing, mga ganyan. Diyos ko. Tsaka yung sabi nga ni Senator Tito Sen kahapon doon sa isang interview yung ating international image yun, nakakahiya. Imaginin mo, 2 opisyal mai-impeach yung the 2 highest officials of the land ay mai-impeach. Yun ang mas malupit, Mayor, yung ating image internationally. Dito natin makita ang galing ng Speaker Bogie D. Ayan, mukhang walang asim Ayan, walang kamandag. Ayan. Mabait ba masyado lakay? Mabait masyado. Kasi sabi nung mga congressman, mapigilan yan, tuloy mo lang yan. Sabi kasi pagka may impeachment, masaya ang mga congressmen Ayan. Pero magsasuffer ang Pilipinas naman. Pakialam nila, basta sila naka-Amerikana. Naka-Amerikana na may laman? Sabihin mo. May laman panyo. Hindi naman lahat. Ay, naku, buhay Pilipinas. Okay nga Rod, Raymond, ano pa ang latest? Ano ang ganap dyan sa Senado ngayon? Teka, start na ng session, di ba? Start na? Balik session na ngayon. Balik session, pero ngayong umaga ay 9:00, mayroon ng hearing itong si Senador Kiko Pangilinan sa Committee on Agriculture. So inaasahan na yung mga babanggit nga nito mga nakalipas na mga araw, yung mga priority measures na pinag-usapan sa LEDAC, ayon ang kanilang mga isasalang sa kanilang pagbabalik sesyon ngayong araw. Bagamat inaantay pa natin ang yun nga payo ni Senator Espisoto kay Senator Bato de la Rosa
Ay, oo nga pala. Kung hindi siya makaka-attend, huwag mo lang tumanggap ng sweldo. Wag na mga tumanggap, salary deduction lang. May kaltas. Kaltas lang. Kaltas lang. Ang sabi ni Tito Sen, mas maganda daw na na wag mo nang sumweldo. Ganun. Mabawas-bawasan yung mga puna sa kanya. Dahil aminado naman si SP Soto na wala doon sa kanila, hindi malinaw sa kanila, walang rules na sinusunod pagdating sa mga absenteeism ng mga senador. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, ito si RH20, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond at Maas. Standby man ang Milky Rigunan. Ayan, masaya ba ang mga congressmen? Dahil kaliwat kanan ng impeachment ngayon, Presidente at Vice-Presidente. Standby Giselle Ricafort. Standby Edniel Parosa. Ayan, Edniel. Si ano rango ni Tariela? Ayan Si anong pangalan? Ay, si Colonel si Admiral naman Commodore si Tariela. Nagpasalamat naman sa Chinese Coast Guard. kasi yung mga natin si Commodore J. Tariela. Ayun, general na pala siya. Commodore, one-star general yan. Ayan. Standby Edniel Parosa. Ayan, Commodore pala siya ngayon. Standby nasa na si Commodore Balilo, Arman Balilo, Ayan. Retired na siya, Lakay. Diyan natin na namimiss si Commodore Arman Balilo dahil pagka tumawag tayo sa Coast Guard, ang bilis. Ayan. Ano yun one call away. Ngayon parang ang hirap tumawag. Parang ang sabi ni Manong Joe Tarok nun parang ang humihila ng bayawak sa lungga. Nakaganon lang kayo. Nakakapit kasi. Ayan tuloy. Naalala ko, birthday pala ni Jay Tarok ngayon. Ayan, happy birthday Jay. Jay Tarok, ayan. At nasa TV5 na siya, di ba? Ayan, wala na sa Channel 7. Lakayo. Nabati ni Director Popoy at saka ni Jack. Ayan, happy birthday Jay. Standby sa ating mga reports. Daming bayan. Pero alam po niyo mga kuyang mga ating, sa loob na ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N Plus Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Diba, Dr. James? Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakakasabay pa ako sa kapitbahay kong mga millennials sa pagja-jogging. Ayan, kaya mo yan, Mr. Noble Nelson Yao, Kuyang Pats Arbas, full pack with vitamins and minerals kasi ang N Plus Gold. Tama-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad. Kay makuyang mga ating, mahalagang alagaan ang ating mga mahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan, Mr. President, kailangan nyo rin po, N Plus Gold. Manang Aimee, padalhan mo ang presidente dahil iyan ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:25. This time check is brought to you by Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. And Sister L. Ay, good morning, Madam Miss Universe. Daming bayan. Sandali lamang, Sister L, at meron tayong babatiin ng happy birthday. Abay, eto, nanonood sila ngayon sa US of A. Ayan. Ayan, sina Rick Reyes, ayan.
At ang kanyang dating girlfriend, ang kanyang siyota dati, ha? Si Lynn at si Precious. Wow! Nanood sila sa Jacksonville, Wow. Florida, USA. Di ba sa Florida, saan ba sa Florida yung pinakamalaking Disneyland? Ayan. Meron pala, Kay? Sa Florida, oo, yan. Binabati ni Rick Reyes, dating reporter, photographer ng People's Journal. Buhay pa ba ang People's Journal? Ayan, yan. Yung People's Journal, yan eh. Kay speaker sa mga Romualdez yan eh. Talaga, Kay. Happy birthday kay Customs Deputy Commissioner Noli Batan. Aba, very happy birthday, ha? At Kuya Kaloy, binabati ka ni at Kuya Kaloy Batan. Kambal ba kayo, Kuyang Depcom? Binabati ni Justice Colonel Leo Batan ng Court of Appeals. Ito yung Sister L. Justice na Coronel. Ayan. Oh. Na nung sumabak sa training sa sa Air Force. Ayan. Pinalulub sila sa putikan. Ay, ito sa akin. Walang dito. Lubog. Gapang ka niya, lapang. Ay, akala yata dahil justice bibigyan siya ng VIP treatment. Abay, titingin-tin pa dun sa trainer, ha? Ayan. Nung nagtatalunan na, ha? Abay, siguro, pati ba ako tatalon din? Walang justice dito. Talon, jump! Kala mo, Justice Leo, good morning, Colonel. At happy birthday din kay dating Secretary Danny Goso. Ayan. Si John Codornis. Birthday pa rin ni John Codornis. Happy birthday, Sir John. At si Kuyang Father Elmer Pinili ng Iglesia Filipina Independiente. Happy birthday, Father Elmer. Ayan. Binabati ka ni Bishop Maximo Obispo Joel Porlares at Bishop Buddy Ballesteros. Happy birthday din kay Kuyang Louie Baranasaya. Kay Mr. Gary Vasquez. Manong Oka Gumabay, birthday mo rin pala ngayon. Mga brethren, si Kuyang Rudy Ong, birthday din pala ngayon, ha? At Kuyang Chris Ocampo, Ron Mendoza ng Maynilad. Hi, Ron. Binabati ka ni Aneta Ocampo at ganon din kay, si Brad. Commissioner Moslemen Macarambon. Binabati naman Brad sa TLK, Taonam da Kappa Fraternity Sorority. At kay Mista Saldi Siornak. Ayan. At Kuyang General Ed Tino, happy birthday. At congratulations kay Mr. General Alex Capinya. Naka-hole in one, ha? Abay, mantakay mo, sister, sa loob ng 30 years niyang pag-golf. Abay, ngayon lang siya naka-hole in one sa Tagaytay Highlands. Hole number 17. Ayan. Grabe naman sa 30 years. Totoo ba yun? Ay, totoo yan, Sister L. Mahirap ba, Lakay? Ay, oo naman. Swerte-swerte yan. Mag-golf, Ayan, Lakay, lang. Meron nga ako namatay na, hindi pa naka-hole in one. Ayun na, mahirap yung hole in one na Sister L. Swerte-swerte yan. Ayan. Kaya pala. Congratulations, Mr. General Alex Capinya. Ayan, naka-hole in one sa Tagaytay Highlands sa hole number 19. Ayan. Hindi pala 17. Gagalit si Jet Capinya niyan. Daming Sandali lamang, Milky Riconan, Giselle Ricafort, Edniel Parosa. Susunod na kayo. Promise. Oras, Sister L. 9:38. Attorney Reds, hirap na maging number 1. Dami-daming commercial. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:45. Eto na ang report mula kay Giselle Ricafort, pero happy birthday muna kay Sol Gorgonio Favorito Rula. Ay, Tita Gor. Kahaba naman pangalan niya, Diyos ko. Happy birthday kay si Tita Gorgie yan, Ayan, Lakay. si Gorgie. Sol Gorgonio Favorito Rula. Ayan, ito, batiin din natin, taga Manila Broadcasting din, si Wilfred Palencia Kahipo, Chesley Suasa Reyes, at kay Richard Paul Narciso Columbres. Ayan, mahaba rin pangalan. At happy birthday din kay dating NFA Administrator Romy David. Ay, Boss Romy, happy birthday. Binabati ka ni Rod, Mr. Ray David. Alama tayo dyan.
Eto na ang report mo na kay Giselle Ricafort. Ano ang latest sa ICI? Ang ICI Lakay nakakita rin daw ng discrepancies sa isinumiting flood control coordinates na dating DPWH Secretary Bonoan. Aminadong apektado ang investigasyon. Nako, mahirap to Lakay kasi parang naging malaking issue tong mali-maling coordinates na ibinigay ng dating kalihim. RH at 15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister L, nakitaan din ng Independent Commission for Infrastructure ng discrepancies ang isinumiteng grid coordinate ni dating Public Works Secretary Manny Bonoan. Sabi ng isang ICI official sa DZRH News, ito yung multi-year programming scheduling na nakuha ng PNP-CIDG at isinumite sa komisyon. Aminado siyang maaapektuhan nito yung nagpapatuloy na investigasyon. Maaari anyang isaalang-alang sa pagsisiyasat ngayon ang kalidad ng mga proyekto o sumunod ba ito sa detailed engineering design. Sisilipin din daw kung overpriced ang proyekto na kompleto o meron bang mga variation o pagbabago sa implementasyon kumpara sa original na plano. Idiniin ng ICI official na ayaw na magpabanggit ng pangalan na bagamat na itayo sa ibang lugar, maaari pa rin itong maituring na ghost flood control project dahil hindi ito tugma sa ipinresenta sa budget deliberation. Maliban na lamang anya kung mayroong aprobado na modification o variation mula sa mas mataas na otoridad sa loob ng Public Works Department. Gayunpaman, kung hindi raw ito maituturing na ghost flood control project, ang susunod na hakbang itukuyin kung pumasa ba ito o pumasa yung mga proyekto sa mga pamantayan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Giselle Ricafort at sabi nga dyan baka daw mahirapan ang mga prosecutors ng ombudsman dahil nga sa problema dyan sa coordinates. Nagkakatalo pala sa coordinates. Mahirap pala yan Lakay. Dapat akma. Tama. Kasi maliligaw ka. Kahit si Google Maps, malilito sa'yo. Okay lang na yung mga involved talaga dyan ikulong. Pero yung mga inosente naman wag naman idamay yung mga inosente, yung mga nadadamay dyan. Report mo lang kay Manang Milky. Ang second impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, re-refile daw yan ngayong umaga. RH12, Milky Rigunan sa detalye. Manang Milky. Sister El at Lakay, babalik ang grupo ng Makabayan Bloc para matiyak na wala ng balakid at formal nang matatanggap ng Office of the House Secretary General ngayong umaga ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang second impeachment complaint laban sa Pangulo ay endorso ng 3 miyembro ng Makabayan Bloc na sina Representatives Antonio Tino ng ACT Teachers Party List, Rene Co ng Kabataan Party List at Sara Elago ng Gabriela. Umaasang Makabayan Bloc na sa sandaling tanggapin ni House Secretary General Cheloy Garafil ang impeachment complaint, may sasama ito sa order of business mamaya sa pagsimula ng sesyon ng Kamara para ma-endorso na sa House Committee on Justice. Naisumita na noong nakaraang linggo sa opisina ni House Speaker Faustino D. III. Ang unang impeachment complaint na isinampa ni Atty. Andre De Jesus at i-endorso ni Representative Journey Jet Nisay ng Pusong Pinoy Party List. Habol ng Makabayan Bloc na maisama ang second impeachment complaint sa order of business sa sesyon mamayang hapon ng Kamara para hindi ma-technical sa ilalim ng 1-year bar rule. Narito ang paliwanag ni Representative Rene Co ng Kabataan Party List sa panayam ng isyong pambayan. Pero ang Makabayan Bloc and ang mga representatives ng ibang sektor handa po bukas para igiit na kailangan itong impeachment complaint na may arguments na wala po sa first impeachment complaint. Hindi pwedeng i-ignore. Ito po kasi yung basehan kung bakit yung tiwala ng taong bayan nabali. Kasi may institutional policy that allowed widespread plunder of our money ginamit sa flood control project to boost at substandard, and at the end of the day, hindi naman natin nakita kasi binabaha tayo. Paliwanag pa ni Co, ang kanilang ginawa ay substituted service. Iniwan nila ang kopya ng resolution at ng complaint sa SecGen at kung patuloy itong hindi daw aksyonan. Kung merong uling technicalities, mismo ang Kamara na daw ang lumalabag sa House rules. Ako si New Gregunan, nagulat para sa DZRH,
Yes, Lakay. Marami nga bang congressman ang masaya dahil sa mga impeachment complaints? Naku, Lakay, yung iba naman kasi ay ayaw lumutang. Ayaw lumutang. Lalo na yung, technicalities doon sa third impeachment complaint, hindi daw pwedeng secret yung nag-i-endorso yun ang sinasabi ni Ay, Congressman. dapat lang. Oo naman. Oh. Pwede bang secret? Last week. Pwede bang secret? Tinatanong namin, ilan ba ang mag-i-endorso? Secret daw. Sino? Secret din. Nasa rules, Lakay at Sister L, na kapag merong i-impeach or meron silang sasampang impeachment complaint, bukod sa complainant, nandun yung endorser. Ibig sabihin, may kinatawa ng Kamara na siyang mag-i-endorso ng impeachment complaint kapag natanggap na ng Office of the House Secretary General. Ayan. Walang balls yan pagka magtatago, pagka secret. Ayan. Totoo, Lakay. Okay, Garud. Maraming salamat, Manang Milky. Balik sa'yo, Lakay at Sister L. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Standby, Edniel Parosa. Babalihan ka namin na promise. At i-congratulate ko lang si Pasig Pasig Assistant Prosecutor Bernard Barsa. Aba, congrats kuyang, ha? Aba, yung mga brother, batiin natin siya dahil siya pala ay newly raised ng Justicia Masonic Class number 518. Ba, galing. Congrats. Welcome to the craft. Prosecutor Bernard Barsa. Ba, binabati ni PJ. Ayan, magtatay na, magkuyang pa. Ayan, Justice Romy Barsa. At welcome back, Kuyang Ador Andrada Barsa. Ayan, mula naman sa Australia. At congratulations din sa mga newly raised brethren ng Subic Bay Masonic Lodge 361. Worshipful Master Rani Cruz, Senior Warden Ginare Ramido at Junior Warden Edgardo Austria. At ang mga brethren sa Jolly Bugarin Masonic Class number 468, mga brethren, sila ay nag-imbita sa kanilang installation sa January 29, Thursday po yan. Incoming Worshipful Master James Lim, Senior Warden Nathaniel Ramos, Junior Warden Sultan Gawiran, at ang guest of honor speaker, Kuyang Customs Deputy Commissioner Nolasco Noli Batan. Ba, congrats! Oras, Sister L. It's 9:54. Oras, Sister L. It's 9:58. Ayan, bago mo tawagin si Edniel Parosa, ayan, i-congratulate ko lang si newly installed Worshipful Master Haider Panawidan ng Kutang Bato Masonic Class number 110 dyan sa Cotabato City. Pagbati mula kay Very Worshipful Robin Go. Ito na ang report. Ang Philippine National Police bubuo ng Special Investigation Task Group sa ambush laban sa mayor ng Maguindanao del Sur. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, hindi hahayaan ng pambansang pulisya na tuluyang maging Wild West itong Maguindanao. Yan ang eksaktong pahayag na inilabas ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melechino Tatis Jr. ngayong umaga. Isunod na ng paranambang sa convoy ni dating Maguindanao o ni Maguindanao del Sur Mayor Akbad Mitra Ampatuan kahapon. Sabi ni Artates, bubuo ng Special Investigation Task Group ang Bangsamoro Police upang magsagawa ng forensics sa mga sasakyan at armas ng mga suspect na napatay rin sa follow-up operation ng Philippine Army at PNP kahapon. Partikular umanong tutok ng SITG ay ang mastermind at network ng gunmen na ginamit sa tangkang pagpaslang sa alkalde. Nakaligtas sa rocket propellant grenade o RPG. Itong si Mayor Ampatuan at nanatiling intact yung kanyang Land Cruiser. Napatid sa reports na isa palang bulletproof na sasakyan habang dalawang security niya naman ang bahagya lamang nasugatan. Edniel. General Nartates, itong Bangsamoro PNP, ang panatili ng 24/7 presence at yes, Lakay. Maganda pala yung bulletproof yung Land Cruiser ni Mayor Akmad Mitra Ampatuan. Gawa pala ng Robert Saluta Bulletproof Incorporated, ha? Yung kanil slogan ni
bombahin ka na, buhay ka pa. Ayan. Hanep yung RPG no? Hindi man lang na ano At saka yung RPG yata made in Danau yata yan. Oh, parang yung RPG kakaiba. Ano ba to? DIY? Parang sabi siguro ng Land Cruiser, ano ba yan, RPG o boga? Umangat lang yung puwet lakay pero concern pa rin lakay, of course, sa PNP kung paano nagkaroon ng ganyang klase ng mga access sa armas, itong mga security. Tama. O should I say, mga suspect dito sa nangyaring ito. At yan ngayon yung subject ng manhunt, maliban doon sa mastermind. Paano nagkaroon ng ganyang bentahan o gawaan ng mga RPG sa Maguindanao del Sur province. Ilang minuto lamang lakay ngayon pagtapos kumag-ulap ay haharap ang PNP Public Information Office at kasama yan sa subject na ating pulong balitaan update sa investigasyon sa nasabing pananambangan. Yung RPG ba improvised ba yon o gawa bang Mindanao yan? Parang improvise O totoong ano yan, yung mga parang gamit ng mga terorista? Yung itsura lakay, parang yung usual na rin nating nakikita, bagamat syempre medyo siguro na downplay dahil doon sa video na kitang-kita natin na hindi talaga nagalusan itong loob ng sasakyan. At yan lakay yung kabilang doon sa mga pag-uusapan namin, babalik tayo sapagkat magbibigay na update tukol dyan ng PNP dito sa Kapirame. Ayan, iba talaga ang Saluta Bulletproof Incorporated, ha? Ayan, hindi na tinag yung Land Cruiser. Na-flat lang yata yung gulong. Ayan, mukhang sa may likurang bahagi lang lakay nadali. Pero napatay yung tatlo, ha? Ayan, tatlo. Yung bang bumanat ng RPG, kasama ba sa napatay, Edniel? Yun lang lakay ang lumalabas sa initial information at yan din lakay kasama rin yan sa mga itatanong natin ngayon. Yung mismong nakita dyan, yung nakaluhod pa't nagpaputok na RPG kung kasama sila ron sa mga napaslang ng Army at ng PNP sa follow-up operation Kalaunan. Okay nga Rod, maraming salamat Edniel. Balik sa inyo lakay at Giselle. At belated happy birthday pala kay Edniel Lakay. Tsaka salamat sa pa-foods. Ayan. Sa kanya ba galing yung breakfast natin? Sa kanya galing yung breakfast Akala natin. ko extension pa ng blowout mo ha? Maraming salamat Edniel sa breakfast. Ayan, kaaga naman lechon ito. Maagi sa sakit ang batok. Teka mo, nababati natin, bilyonaryo ito, Sister El. Sino yan Lakay? Classmate kong bilyonaryo. Ayan. Happy 40th wedding anniversary kay classmate Vic Billones. Ayan. Billones pala kasi. Vic Billones III. Ayan. III pa parang ano lang Cornelio Samaniego III. Parang Tersu. Ayan. Tersu Cruz III. Ayan. Hi classmate Vic and Letty Billones. Happy 40th wedding anniversary. Ayan. At good morning bossing Dicky Arcaya. Ayan. Yung Disneyland pala sa Florida, Sister Ella. Nasa Orlando. Ayan. Orlando, Florida. Ayan. At belated happy fiesta raw sa mga taga-Tanay Rizal, kina Gladys Suarez mula kay Cesar Bautista. Ayan. At good morning, Mr. Michael is my guy. Nagsimula ang trading sa 58 pesos and 97 centavos ba? Tumatatag yata ang piso, ha? Ayan. Kinausap lang ng presidente ang gobernador ng Bangko Sentral lumalakas na ang piso. Ayan. Otherwise, babawasan na ang sweldo nila 1 milyon kada isang buwan. Walaan nang sasahurin. Sabi ni Kuyang Jerry Valdepeñas, ang Ilocano tamdan ng hypocrite, agin kukuna. Ayan. Agin sisingpet. Ayan. Sabi ni Attorney Samaniego. Ayan. Pero sabi ng ang nagtuturo ng Pilipino sa UP, Dr. Ruel Aguila, ayan, ang hypocrite ay plastic. Plastic, Hindi plastic, Dr. Ruel Aguila. Ayan, ang Ilocano translation ng hypocrite, hindi plastic. Ano? Tupperware. Tupperware. Pangtakihome. Ayan. Oy, good morning. Ay, tapos na pala tayo. Tapos na tayo, Lakay. Kailangan na nating mag-goodbye muna for the meantime. Oo nga. Ayan. Pero ang sabi, nalilink daw si Mayor Vico Soto kay tennis star Alex Iyala. Nako.
Delikado si Biko rito. Ayan. Pahirapan dito yan. Road is long with a many At yan na po mabigyan ng kabuuan nating palatuntunang damdaming bayan. Di ba hanggang 10:10 pa dapat tayo? Kailangan natin magpaalam. Hanggang alas 10 nga lang tayo eh. Nagsimula ko kanina, bitawan ng 2x2 sa ano na, alas 8:10 na eh. Ay, ganun ba? 8:01 naman. Sa dami ng commercial, mabot ng 8:11. Ayan. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit. Stay safe. God bless po. Operasyon Tulong, Wonder Woman. Susunod na, Miss May Binauhan. Bye-bye. Oras, Sister L. 10:06. So on we go. This time check is brought to you by ACS